Dominant Protector. Credit to the author. 1251-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pa po, Master. Bumantong hininga din si Sanford. Ito ay napakaraming taon, at ang mga pinsala na natanggap niya sa mga taon na iyon, na walang balita. Hindi ito maganda. Alam ko. Well, susubukan namin ang aming makakaya. Sabi ng lalaki. Oo. Master, darating na si Miss. I'm hung up. Mabilis na ibinaba ni Sanford ang tawag nang makita niyang lumabas ang dalawang babae. Alam niyang hindi siya masisisi ng amo niya dahil doon. Ayaw kasi nilang ma-expose ang identity niya. All these years, he's sent here as a bodyguard, a true bodyguard. Opisyal, natanggap siya ni Wang Sis, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nakatulong na siya sa Miss na ayusin ang napakaraming bagay at napakaraming tao. Kung hindi, ang kanyang landas sa katanyagan ay hindi magiging kasing dali. Sa kanyang mga mata, ang sinumang maglakas loob na hindi gumalang sa Miss ay maaari lamang mamatay. Miss Moon? Wang Sis? Tapos na ba ang tanghalian? Sabi ni Sanford na parang hindi alam ang nangyari. Iyon ay tumugma sa katayuan bilang isang driver at bodyguard. Nakabawi na si Zyrene pagkatapos magpahinga ng kaunti sa banyo. Nagbigay ito ng oras kay Sanford para tumawag sa telepono. Feng, ang Irving na iyon ay isang bastard, sinasabihan si Han na matulog sa kanya kaagad. Ano iyon? Dapat siyang tumingin sa salamin at tingnan kung anong uri siya ng tao, gaano siya kalakas. Napabuntong hininga si Wang Sis, umiling-iling. Ngunit sinabi niya na kung hindi matulog sa kanya si Han, walang negosasyon. Oh, nakakatakot talaga itong tao. Kumilos si Sanford, medyo asar. Wang Si, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa? Malinaw na si Irving ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa talakayan, at tila siya ay isang taong mula sa isang marangal na bahay o wala, na walang kakulangan sa pera. Nadismaya si Wang Sis. Walang pag-asa, sa tingin ko. Wang Sis, ayos lang. Hindi lang natin pagagalingin, hindi naman big deal, kaya ko. Si Zyrene ay optimistiko. Matagal ko na rin itong tiniis. Muling bumantong hininga si Wang Sis. Kailangan naming hayaan kang tiisin ito, kung gayon. Tiyak na basura ang Irving na ito. Pag-alis nila, bumulong si Janong kay Master Irving. Master Irving, dapat ko bang ipakidnap si Goldie sa kanya? Hindi na kailangan. Si Zyrene ay isang public figure, at ang paggamit ng lakas ay magdudulot ng mahirap na problema. Sabi niya sabay wave ng kamay. Pero, medyo matigas siya, di ba? Kakayanin ang sakit ng ulo. Matutulog lang ito saglit. Hindi siya mamamatay para dito marami na siyang nagawa sa industriya niya, no? Yan. Nag-aalangan si Janong. Master Irving, wala siyang anumang negatibong chismis pagkatapos ng isang debo, at sa kanyang website ay may mga nagsasabi na siya ay birhen pa. Talaga. Virgin. Tumigil si Irving. Seryoso. Mukhang ganon. Pag-analisa ni Janong. Pag-isipan mo ito, Master Irving, kung hindi na siya birhen, hindi mahalaga kung magpalipas siya ng isang gabi sa iyo. Mapapagaling niya ang kanyang sakit ng ulo, ngunit sa kanyang ugali, dapat ganoon. Tama ka. Tumango si Irving. Ngunit kung iyon ang kaso, magkakaroon ako ng oras ng aking buhay. Pero baka hindi na siya bumalik. Nag-aalala si Janong. Kung ganon, baka umalis na lang siya ng ganito. No way. Tiisin niya lang ang sakit. Hindi naniwala si Irving. Hindi natin masasabi. Umiling si Janong. Ang balita ng concert ni Zyrene ay kumalat na sa buong TV at media. Pakiramdam ni Zyrene ay walang magawa habang tinitingnan ang lahat ng mga poster na ito, hindi niya gagawin ang concert na ito kung alam niyang hindi siya gagaling. Ngunit huli na ang lahat, hindi nila ito mapipigilan ng biglaan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpa siya na ipagpatuloy ang pag-eensayo. Wow! Malapit na talaga ang concert. Nagulat na sabi ni Yasi habang nakatingin sa phone. Oo, nag-book muna ako ng mga ticket online. Kung hindi, naubos na ang mga ito. Nakahanda na si Cheryl. Maaari kang gumamit ng mga telepono upang bumili ng mga tiket ngayon. Medyo nagulat si Josephine, hindi siya sanay sa mga ganitong bagay, at hindi man lang ginagamit lang ang teleponong binigay sa kanya ni Terence para sa mga tawag at text. Oo,
Ngunit kailangan mo ang pakete ng data, sabi ni Cheryl. Tama, Terence, sinabi mo ba kay Josephine tungkol sa pagiging host? Yeah, I texted her before. Susubukan niya. Tumango si Terence. Nag-aalala ako na hindi ako magiging maayos. It was her first time after all, and she don't like show her face in public like that since people will harass her because of her face. Ngunit ngayong mayroon na siyang proteksyon ni Terence, wala nang istorbo sa kanya sa paaralan, at naging maganda ang buhay. Ang pagiging host sa kanyang mga araw ng paaralan ay talagang isang magandang karanasan. Ayos lang. Ilan lang sa mga linya na pwede mong sundin. Hindi naman nag-alala si Cheryl, ang mga tulad niya ay puno ng kumpiyansa. Dagdag pa, walang gagawa sa iyo kung manggugulo ka, hindi ito isang kaganapan sa TV o anumang bagay, bagay lamang sa paaralan. Okay. Ang mga salita ni Cheryl ay agad na nagpakalma sa kanya. Tama, ito ay red braised chicken na ginawa ng nanay ko, gusto niyo subukan. Gusto ko kayong imbitahan sa bagong bahay para sa isang malaking kainan, ngunit nagkaroon ng problema kay Trixie, kaya ginawa muna ito ng aking ina. Sige, mahilig ako sa manok. Hindi na pinansin ni Yasi at nagsimulang kumain ng isa. Hindi pa dumarating ang ibang mga ulam, kaya sinimulan na niya ang pagsingil. Pinuntahan din ito ni Trixie, hindi masyadong elegante. Si Cheryl naman ay mas sibilisado habang naglalagay ng isa sa kanyang plato. Mukhang maganda ito, magpasalamat sa iyong ina para sa akin. 12:52. Ang sarap. Nasubukan ko na ang pagkain ni Miss Durandati. Kumuha si Terence ng isang piraso ng manok at kinagat ito. Sa pagtingin sa mga taong kumakain ng kanyang manok, nadama niya na ang buhay ay talagang misteryoso, at nasiyahan siya. Hindi niya akalain na magiging matalik niyang kaibigan sina Cheryl at Yasi. Silang tatlo ang mga school beauties ng school, pero alam na alam niya ang distansya sa pagitan nila. Siya ay isang pangkaraniwang kagandahan, hindi isang malaking mayaman na batang binibini. Kung hindi dahil kay Terence, hindi niya kailanman kinausap ang dalawang babaeng ito hanggang sa graduation, lalo pat kumain ng magkasama at manirahan sa iisang tolda ng magkasama. Pagkatapos ng graduation, magkahiwalay sila ng landas, hindi na muling nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa isang malayong reunion, baka pagkatapos manahin ni Cheryl ang Pablo Industries, mas lalo siyang magmukhang nakakasilaw kapag nasa tabi niya si Yasi. Si Josephine, sa kabilang banda, tatanda kaya siya at mawawala ang kanyang kabataan at kagandahan tulad ng kanyang ina. Kung iisipin, makatwiran ang kasakiman ng kanyang ina. Nais ng bawat isa ng mas magandang buhay. Kaya lang, hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito noon pa, hindi niya kailanman naisip ang mga ito. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakilala niya si Terence at binago nito ang kanyang buhay. Marahil, makakasama niya ang Miss at Yasi sa malayong reunion na iyon. Ang buhay ay kakaiba, talaga. Dahil host kami ni Josephine para sa charity event ngayon, hindi na kami makakasali sa singing competition. Kaya kung gusto ni Yasi at Trixie na lumahok, dapat kang magsaya. Sabi ni Cheryl. Hindi ako pupunta kung hindi pupunta si Cheryl, sabi ni Yasi. Hindi ako pupunta kung hindi pupunta si Josephine sis, sabi ni Trixie. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine, walang imak. Biglang naramdaman ni Cheryl na naging makapangyarihan na si Josephine. Si Trixie ay pumunta sa kanyang tabi, at ang dalawang paksayon ay pantay na ngayon. Kung ang isang digmaan ay mangyayari muli, ito ay magiging isang kurbatang. Ngunit ngayon, ang pagkakataon ng ganitong uri ng digmaan na nangyayari ay lumiliit at lumiliit. Kahit na pumasa si Trixie ngayon, hindi na babalik ang tatlo sa mga araw ng digmaan dahil hindi sila naging matalik na kaibigan. Hindi sila magiging sukdulan. Napaisip si Cheryl. Ito ba ay isang magandang bagay o isang masamang bagay? Pero ano naman ang kinalaman nito sa kanya, hindi man lang niya gusto si Linford, Terence. Oo, hindi naman. Noong hapon, ang mga klase ay binago sa study hall, at bawat klase ay nagpadala ng ilan sa kanilang pinakamahuhusay na mga awit upang sumali sa kompetisyon sa larangan. Dahil wala itong pakialam sa kanila, sina Terence, Cheryl, Yasi, Josephine, at Trixie ay hindi pumunta at nanood, sa halip ay nag-aaral sa kanilang mga silid-aralan. Nagmaneho si Amara patungong Stonegate, at nakilala si Harold sa isang hotel. Kung ito ay ibang tao, natural na hindi siya makikilala ni Amara sa isang lugar na matalik na parang isang hotel. Kung may makarinig tungkol dito, iisipin nilang ginamit niya ang kanyang katawan para makuha ang kanyang posisyon o ano paman. Ngunit iba si Harold.
Alam ng lahat sa istasyon na tinuring siya ni Amara na parang isang kuya, at si Haojen mismo ay talagang mabait sa kanya. Ang dalawa ay halos magkapatid at wala nang iba pa. Siyempre, ito rin ay dahil si Harold ay isang makatarungang tao. Walang mga chismis na umiikot sa kanya noong una. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon? Director Yang, naaabala ba ako? Masayang sabi ni Amara nang makita niya si Haojen. Ilang sandali lang ay na-promote na siya, at doon na na-assign si Harold sa ibang lugar. Hindi pa sila nagkikita simula noon. Haha, Lil, Song, wala tayo sa base or what? Just call me Yang bro, what's with the director talk? Maganda na ngayon si Harold. Matapos gamitin ang Eastern medicine na ibinigay sa kanya ni Terence, ang kanyang mga sugat ay kontrolado na at hindi gaanong masakit. Okay, Yang bro ang itatawag ko sa'yo. Si Amara ay parang isang mabuting batang babae sa harap ni Harold Yang. Gayunpaman, ito ay dahil din sa pagtrato lamang niya sa kanya bilang isang bayani. Walang komplikasyon ng relasyong lalaki at babae dito. Ngunit sa ilang kadahilanan, biglang naramdaman ni Amara na si Terence ay mas malakas kaysa sa Yang bro na hinahangaan niya. Nagilty talaga siya sa isiping iyon, ngunit isa pa rin siyang normal na babae. Dahil na-in-love siya sa isang tao, nakalimutan niya ang kanyang kapatid. What's wrong? Bakit ka namula at namumula bigla? Tiningnan ni Harold si Amara ng kakaiba. Ito. Wala lang. Umiling si Amara, nahihiya. Bigla akong may naisip. Wala lang. Oh, sino yun? Hindi naman boyfriend di ba? Sinundot ni Harold. Hindi naman. Tumalon si Amara. Seryoso. So this was how powerful the director was, he saw right through her. Hindi naman talaga sinasadya ni Harold, pero sa reaksyong iyon, parang nahulaan niya, di ba? Hindi niya maiwasang mapangiti. Terence. Natigilan si Amara iniisip ang relasyon ni na Harold at Terence, mabilis siyang umiling. Siyempre hindi. Mukhang tama ang hula ko. Ngumiti si Harold. We're on the same team. Walang dahilan para magsinungaling, tama. Oo. Sinabi ni Terence na ikaw ang kasosyo niya sa digmaan noon. Magkakilala kayo. Walang malay na sabi ni Amara bago ipaliwanag ang sarili. Walang nangyayari sa amin ni Terence. Normal na magkaibigan lang kami. Hindi naman niya ako magugustuhan. Oh. Nasabi na ba niya sa'yo lahat yan? Mukhang nagiging close na kayo Bahagyang ngumiti si Harold. Si Terence ay hindi isang taong mahilig magsalita tungkol sa kanyang nakaraan, at ang katotohanan na sinabi niya ang lahat ng iyon kay Amara ay nangangahulugan na ang kanilang relasyon ay patungo sa kung saan. Kung hindi, hindi niya gagawin iyon. Ayos lang. Medyo mas magaling tayo kaysa sa mga normal na kaibigan. Gustong sabihin ni Amara na naghubad na sila, ngunit sobra na iyon hindi niya masabi ang isang bagay na nakakahiya, naghubad siya, at hindi man lang natinag si Terence. Haha, sa totoo lang, sa pananaw ng isang kuya, umaasa ako na makakasama mo si Terence. Alam ko ang iyong mga pamantayan, at si Terence ay angkop sa iyo. Ang pagpapakasal sa kanya ay magiging masaya ako para sa iyo. Sabi ni Harold. Pero iyong bahay. I wonder if your grandpa would like that. 12:53. Ipinakilala sa akin ni Lolo ang isang kasintahan, si Daryl ni House York, napakaraming problema niya. Sabi ni Amara, talagang nababagabag kapag naalala niya ang lahat. Kung ano-ano na lang ang iniisip ng lolo niya, binato sa mukha niya ang isang fiancé. Hindi niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang paglusob kung alam niyang mangyayari ito. Bahay Daryl York. Huminto si Harold, galing din siya sa isang maharlikang bahay, at habang hindi pa sikat si House Yang, isa itong tradisyonal na lumang bahay na maharlika. Ang ganitong uri ng marangal na bahay ay karaniwang may isang matanda na natatakan sa paghihiwalay, nagsasanay hindi sila pupunta at makipaglaban para sa isang pwesto sa apat na malalaking bahay na maharlika, nasiyahan sa isang upuan lamang bilang isang maliit na bahay ng marangal. Ang ganitong uri ng bahay ay hindi nagbigay sa iyo ng dahilan para asarin sila, ni walang dahilan para maliitin sila. At kaya natural na narinig ni Harold ang tungkol kay Daryl. Gayunpaman, ang ikinalito niya ay kung bakit kakampi ni House York ang House Song. Ang lakas ni House Song ay hindi ba napakalaki? Maliban sa kanilang espesyal na kasosyo sa pagsasanay, talagang walang gaanong. Golden class late phase peak na ako ngayon. Walang dahilan si Amara para itago ito sa kanya.
Ito rin ang dahilan kung bakit gustong pakasalan ako ni House York. Iniisip nila na marami akong potensyal kapag golden class late phase peak na ako sa edad na ito, at sa partnership practitioning magkakaroon sila ng mga benepisyo. Ikaw. Isa kang golden class late phase peak. Dilat ang mga mata ni Harold na parang nakakita ng multo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Maya-maya lang ay nagsalita na siya. Lil Song, kung hindi ako nagkakamali, golden class early phase peak ka lang nung umalis ako sa Starfield. Kumusta ka bigla sa mas mataas na level? Ako. Yang bro, pwede mo bang ilihim kung sasabihin ko sa iyo? Ayaw sabihin ni Amara, ngunit naramdaman niya na si Harold ay kapareha ni Terence sa digmaan. Dapat ay napakalapit ng dalawa, at ayos lang kung sasabihin ito sa kanya, ngunit kailangan niyang ilihim ito. Natural na alam niya kung gaano ito kahalaga kung alam ng isang taong may lihim na motibo na mabilis na nadaragdagan ni Terence ang lakas ng isang tao, lahat sila ay hahanapin siya o guguluhin siya. Hindi niya gusto iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya naging maingat. Oo naman. Pero, kung kailangan mong ilihim ito, hindi mo na kailangang sabihin sa akin, naiintindihan ko, hindi siya pinilit ni Harold, lahat ay may kanya-kanyang pribadong bagay. Yang bro, ano ang relasyon mo kay Terence? Tanong ni Amara. Oh. Huminto si Harold, hindi inaasahan na si Amara ay magbibigay ng sarili niyang tanong nang hindi sinasagot ang kanyang sarili. Baka may kinalaman si Terence sa kanyang pag-level up. Naaalala ang isang tawag sa telepono mula kay Terence, sinabi niya na nakahanap siya ng paraan para maayos ang kanyang mga nerbiyos, na sinasabing maaari niyang hayaan siyang magsimulang magsagawa muli ng espiritual na pagsasanay. May kaugnayan kaya ito? Sa isiping iyon, walang itinago si Harold. Si Terence ay dati kong kapitan, dapat nahulaan mo na, sa totoo lang. Siya ay isang taong talagang hinahangaan ko. Malaki ang naitulong niya sa akin. Nasaktan ako noon, at alam mo kung gaano kalubha ang mga pinsalang iyon. Si Terence ang nagpagaling sa akin hanggang sa puntong ito. Ah! Huminto si Amara, hindi inaasahan na si Terence ang kapitan ni Harold. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya ay napakahusay, nagagawang pumutok ng mga kaso para sa kanya na para bang ito ay isang simpleng palaisipan. Ang nakatatandang kapatid na lalaki na kanyang hinangaan at sinamba ay napakabuti na, ngunit si Terence ang kanyang kapitan. Gaano siya kahanga-hanga? Kaya't nangangahulugan ito na walang masama sa kanyang pag-iisip na si Terence ay mas mahusay kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Ngayon iyon ay isang katotohanan. Ito ay isang bagay na inamin mismo ni Yang bro. Sa pag-iisip na iyon, medyo nawala ang kanyang pagkakasala. Ang aking pagtaas sa lakas. Ito ay salamat din kay Terence. Napabuntong hininga si Amara. Shocked, right? Shocked din ako. Nag-practice kayo ng partner. Kumunat ang noo ni Harold. Hindi. Umiling si Amara. Medyo nakakahiyang sabihin sa iyo ito, ngunit sinubukan kong akitin siya at nabigo. Walang kwenta ang pagtatago ng isang bagay sa isang pinagkakatiwalaang kapatid. Fine, so be it kung tumawa siya. Ngunit hindi alintana ni Harold ang kanyang sinabi, tumutok siya sa naunang bahagi. Wala kayong partner na nag-practice, so ibig sabihin, tumaas ang lakas niyo dahil sa ginawa niya. Eksakto. Sa isang araw, kahit isang araw, nag-level up ako. Ngumiti ng mapait si Amara. Hindi ko alam kung mayroon pa siyang mga cards sa tindahan. Harold bro, to tell you the truth, ang ilang beses kong naresolve ang mga kasong iyon ay pagkatapos kong pakinggan ang iyong payo na pumunta kay Terence. Talagang nalutas niya ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga kaso. Eagle. He used to always have that aura of agility and a keen sense, noticing things that normal people can't back in our team. Sabi ni Harold. Ngunit Amara, huwag mong sabihin ito sa ibang tao, ito ay dapat na isang nakatagong lihim, unawain. Ito ay masyadong malaki. Naiintindihan ko. Maliban kay Yang bro, kapatid ko lang ang nakakaalam nito. Seryosong sabi ni Amara. Alam niya kung gaano ito kahalaga, bagamat si Terence ay tila wala siyang pakialam. Gumawa pa siya ng Golden Dog class late phase peak. Sige, iwanan muna natin ang paksang iyon. Ayaw nang magtanong ni Harold tungkol sa mga detalye, maaari niyang itanong iyon kay Terence mismo. Hindi niya itatago ang mga bagay na ito sa kanya, naisip niya, at hindi masyadong nararapat para kay Amara na sabihin sa kanya ang impormasyong ito. Masama kung may masamang impresyon si Terence sa kanya. At kaya binago niya ang paksa sa iba pang mga bagay. Song, bakit mo ako hinahanap this time?
Is something wrong? Oo, kaso ng pagkawala. Kinuha ni Amara ang ilang mga file at ibinigay sa kanya. Young bro, maaari mo bang tingnan ang mga file na ito? Ang mga nawawalang tao ay tila walang anumang koneksyon, ngunit ang mga dahilan ng kanilang pagkawala ay magkatulad. Sige, titingnan ko. Tumango si Harold at umupo sa tabi ng kama, binalikan sila. Tahimik na tumayo si Amara at naghintay. Hindi ka nakaupo. Bakit ang galang mo? Itinuro ni Harold ang sofa, amused. Mayroong maraming mga file, ngunit ang mga kasong ito ay tila magkatulad, kailangan lang niyang tumingin sa isang mag-asawa bago suriin ang iba at isara ang file. Ano ang iyong mga iniisip? Hayaan mong marinig ko sila. 12:54. Okay. Tumango si Amara. Young bro, feeling ko parang napaka-anormal ng mga kasong ito, pero napakaraming coincidences, and they form a very unnatural structure. Feeling ko, napakataas ng possibility na lahat ng ito ay konektado, kaya pinagsama-sama ko silang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang motibo ng kung sino man o kahit anong organisasyon ang nasa likod nito. Ano ang gusto nila? Kahit na ang mga taong ito ay nakuhanan ng punto. Not bad kung may isip mo na hanggang doon na ang ibig sabihin ay seryoso mong nasuri ito dati. Tumango si Harold. Ngunit hindi mo ba napagtanto na mayroong isang karaniwang punto sa pagitan ng mga nawawalang tao na ito? Anong karaniwang punto? Magkaiba ang kanilang mga trabaho at edad. Hindi rin nila kilala ang isa't isa. Huminto si Amara. Lahat sila ay nasa ilalim ng social pyramid. Wala ni isa sa mga taong ito ang may magandang kalagayan sa pananalapi. Itinuro ni Harold ang mga file. Ang kanilang mga pamilya ay hindi mayaman, at kung ito ang kaso, maaari tayong gumawa ng ilang matapang na haka-haka. Ngunit bakit lahat ng mga taong ito ay tumakbo pagkatapos bumugbog ng isang tao? Sa mga tala, lahat ng mga biktima ay nagkaroon ng minor injuries, hindi man lang minor injuries. Maliit talaga sila. Kailangan lang nilang magbayad ng kaunting pera bilang kabayaran, at kung mayroon silang pera, hindi ito babalik sa punto ng pagtakbo. Sabi ni Harold. Siyempre, ito ay isang ilusyon lamang. Mula sa isang mas malalim na antas, ang mga krimen at pagtakas ng mga taong ito ay pare-pareho, kaya't hindi tayo maaaring gumamit ng isang antas sa ibabaw upang tingnan ito. Sa isang matapang na hula, kung ako ang utak, at gusto kong may mga tao na magtrabaho para sa akin upang makamit ang ilang layunin, ang mga taong ito ay maaaring patayin pagkatapos ng gawain. At kaya, bago ko sila maalis doon, bago ko sila maalis pagkatapos ng ilusyon. Pulis at ang mga mata ng mga mamamayan, hinahayaan silang isipin na ang mga taong ito ay tumakbo ng mag-isa. So ibig sabihin, planado ang pagkawala ng mga nawawalang ito o baka nakikipagtulungan pa sila sa mastermind para maisigawa ang performance na ito. Tumalon si Amara, naramdaman niyang may mali kanina, ngunit hindi niya matukoy kung ano talaga. Ngayon lang niya na-realize ang sinabi nito. Oo. Tumango si Harold. Kung hindi nagtutulungan ang mga taong ito, mahirap magpeke ng pagkawala gamit lang ang utak. Ilang tao ang tatakas dahil lang sa nasaktan nila ang ilang tao. Kahit na ginawa iyon ng ilan, ito ay isang bihirang kaso. No way na napakaraming gagawa ng eksaktong parehong bagay na tulad nito. Kung gayon, bakit sila makikipagtulungan? Ito ba ay isang bagay sa pananalapi? Hindi tanga si Amara. Nahulaan niya ang koneksyon. Bumalik ito sa karaniwang punto sa pagitan nila na binanggit ko. Wala sa mga taong ito ang mayaman, at ang mga taong tulad nito ay kadalasang tumatalon ng mas malakas sa pagkakataong kumita ng pera. Baka kahit 50% ng mga tao ang makakagat ng pain. Tumango si Harold. At kaya, sa palagay ko, hindi mo dapat ibuhos ang iyong lakas sa paghahanap sa mga nawawalang taong ito. Kung hindi ako nagkakamali, patay na sila o nakakulong na wala ng pag-asa na mahanap mo sila. Dapat kang magsikap na pumunta sa kanilang antas ng panlipunang hagdan at mag-imbestiga, tingnan kung may mga taong nang-eengganyo sa mga tao na gawin ang ilang mga bagay. Sigurado ako na ang ilan ay hindi dapat tinanggap ang mga alok, hindi dapat tinanggap ng lahat ang mga alok. Maghanap ng mga pahiwatig mula sa mga nagsabing hindi. Oo. Young bro, sobrang naliwanagan ako ngayong nasabi mo na ang lahat ng ito. Sabi ni Harold. Haha, pagkatapos ng mahabang panahon, karamihan sa mga ito ay pawang mga simpleng tanong lang. Mas lalo lang akong nakipag-interact sa kanila, yun lang. Ngumiti si Harold.
Iniisip ko na dapat ay malapit ka ng malutas ang kaso kung pupunta ka sa direksyong ito kapag bumalik ka. Oo, salamat sa mga tip, young bro. Seryosong sabi ni Amara. Sige, tama na ang tungkol dyan, pag-usapan natin kayo ni House York. Kung nagawa na ang engagement, kung gayon si Terence. Higit na nag-aalala si Harold kay Terence kung tutuusin, malaki si House York, at masasaktan ang alitan. Talagang tyrannical ang ugali ni House York. Nag-aalala akong may gagawin sila kay Terence kung alam nila. Gawin mo siya, mukhang kakaiba si Amara. Ngumiti siya ng mapait. Young bro, galing ka rin sa isang marangal na bahay, hindi mo pa ba narinig ang nangyari sa Starfield kanina? Ano? Huminto si Harold. Naging abala ako nitong nakaraan. Halos hindi ako makatulog, hindi ko man lang pinansin ang balita tungkol sa bahay Maharlika. Ang aming bahayang ay mayroon lamang isang maliit na posisyon sa bahay Mahala sa mga pagpupulong, hanggat narito ang matanda sa aming pamilya, hindi kami gaanong maaapektuhan, kaya't hindi ko masyadong pinansin. Si Terence at House York ay matinding magkaaway na ngayon. Pinilya ni Terence si York Kun at pinatay ang kanyang ama, si York Bife. Ang pakikipagdigma niya kay House York ay hindi lamang isang normal na away. Mapait na ngumiti si Amara. Kahit wala ang lahat ng bagay na ito, sa tingin mo ba ay posibleng maging mapayapa muli sina Terence at House York? Hindi. Tumalon si Harold mula sa kama. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-agresibo si Terence. Pagkaraang pumunta sa Starfield sa loob lamang ng ilang araw, pinatay niya ang 2 Panginoon mula sa pinuno ng 9 na Commonwealth Noble Houses. Hindi ba ito sobra? Nag-aalala pa rin siya na baka makipag-away si Terence kay House York, ngunit sinong mag-aakalang si House York ang dumaranas ng pagkatalo. Napabuntong hininga siya. Iyan ang kapitan ko para sa iyo, may patay na kung ginulo nila ang 2 York, ngunit buhay pa rin si boss. Napakalakas niya. Oo. Hindi rin makapaniwala si Amara, ngunit isang lalaking tulad nito ang nababagay sa kanyang panlasa. Ang isang duwag na nagtago kapag nagkamali ay talagang hindi nababagay sa kanyang gana. Fine, hindi ako makikialam dito, masyadong komplikado ang mga bagay-bagay ninyo. Mapait na ngumiti si Harold. You staying here tonight? Bibilhan kita ng pagkain. Ayos lang, masigasig na ako sa pagpapatuloy ng kasong ito. Medyo nagmamadali si Amara ngayong may direksyon na siya. Sige, next time medyo busy din ako dito. Napabuntong hininga si Harold. Sa susunod mas maganda kung madala mo si Terence, pag-usapan natin ito ng maayos. May itatanong ako sa kanya, tatawagan ko siya ng pribado at pag-uusapan. Sige. Hindi alam ni Amara kung ano ang gusto niyang kausapin kay Terence, ngunit hindi siya nagtanong. Lumabas siya ng hotel. 12:55. Pagkaalis ni Amara, kinuha ni Harold ang telepono at tinawagan ang numero ni Terence. May mga bagay na gusto niyang pag-usapan sa kanya noong nagkita sila, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Amara, naging masigasig siyang makipag-usap sa kanya. May mga bagay na hindi niya sinabi kay Terence dahil ayaw niyang madamay siya. Kilala niya ang kanyang pagkatao, kapag may nalaman siya, hindi siya maaaring umarte na parang wala. Ngunit kung talagang may gagawin si Terence, lubhang mapanganib iyon. Ngunit ngayon, pagkatapos makinig sa mga salita ni Amara, alam ni Harold na talagang minamaliit niya ang kanyang kapitan. Kaaway na niya si House York, pinatay ang 2 sa kanilang mga practitioner. Hindi na talaga siya nakapagpigil. Nandito siya sa Stonegate dahil sa isang internasyonal na organisasyon ng droga, konektado ito sa ilang mga kaganapan sa nakaraan. Kung hindi ay hindi siya aalis sa trabaho ni Starfield at pumunta rito para tumulong. Usually, captain or vice captain lang ang pinadala para tumulong sa mga outside cases, bihira na ang vice director mismo ang maililipat doon. Ito ay dahil si Harold mismo ay mas naunawaan ang kaso ng droga na ito. Kanina pa niya ito kinakalaban. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalo lang nagalit at nawala ng magawa si Harold. Walang alam sa likod ng grupong ito ng droga. Noon, nang bumalik si Harold mula sa misyon ng North Africa, siya ay ipinadala upang sundan ang isang malaking isda ng internasyonal na organisasyon ng droga, at ang misyon na ito ang pumatay sa lahat ng mga miyembro ng kanyang koponan. Halos hindi niya naligtas ang sarili niya. Nawala lahat ng lakas niya dahil doon lahat ng nerves niya ay nasira. Noong una, akala niya ay nagkataon lamang na engkwentro ito, ngunit ilang araw lang ang nakalipas, nakakuha si Harold ng impormasyon mula sa isang mid-range na miyembro ng drug group na nahuli nila, nalaman nila ang ilang extreme insider information.
Maaaring hindi malinaw ang impormasyong ito, ngunit sapat na iyon para kay Harold, sapat na para maintindihan niya ang intensyon ng utak. Napakalason at walang awa nila. Alam ni Harold na maghihiganti si Terence para sa kapatid niyang ito kung malalaman niya, kaya inilihim niya ito kung sakaling pumunta si Terence at masaktan dahil sa kanya. Hindi pa sapat si Terence para sa kanila. Ngunit ito ay tila hindi mahalaga ngayon. Harold bro. Bakit ka tumatawag ngayon? Bumalik ka sa Starfield. Si Terence ay kasalukuyang nasa study hall kasama si Trixie. Hindi niya inaasahan ang isang tawag mula kay Harold. Hindi, nasa Stonegate ako. Malaya ka bang makipag-usap? Tanong ni Harold. Oo. Anong meron? Sabi ni Terence pagkatapos tumingin sa paligid, wala masyadong tao dito, at si Trixie lang ang nasa tabi niya. Lahat sila ay pumunta para manood ng kompetisyon sa pagkanta, kaya si Trixie lang ang nakakarinig sa kanya. Kanina lang dumating si Amara, nagtanong sa akin tungkol sa isang kaso, ngunit dinalhan niya rin ako ng ilang impormasyon. Hindi na kailangan ni Harold na makipag-usap kay Terence. Ang kanyang lakas ay tumaas mula sa golden class early phase peak hanggang sa late phase peak dahil sa iyo. Oo, makakamit mo rin iyon. Hindi nagatubili si Terence. Ito rin ang dahilan kung bakit kita tinawag sa pagkakataong ito, kaya kung ayusin ang iyong mga ugat at gawin kang golden class late phase peak. Dahil sa prangka at direktang mga salita ni Terence, si Harold ay nawala ng mga salita sa kanyang sarili. Alam niya na walang itatago sa kanya si Terence, ngunit ang pag-level up na ito ay hindi mo lang ginawa sa mga tao. Kailangang may mataas na halaga, may kasamang sakit. Ang paggawa nito para kay Amara ay marahil dahil sa katotohanang may nararamdaman ito para sa kanya, ngunit ginagawa ito para kay Harold. Magkapatid sila, ngunit walang dahilan para umabot siya ng ganito. Ngunit, si Terence ay hindi man lang nag-isip ng anuman nang magsalita siya. Nakaramdam siya ng paggalaw. Kung sinabi niya kay Terence ang bagay na ito, tiyak na ipaghihiganti niya ito. Kaya kailangan niyang tiyakin na paalalahanan si Terence na huwag kumilos ng basta-basta. Sasabihin niya sa kanya ng sigurado, ngunit kailangan niya ang pag-iingat na ito. Golden class late phase peak. That's quite something. Ngumiti si Harold, kung gayon ay magpapasalamat muna ako. No need for thanks, Harold bro, ito ba ang tawag mo sa akin? Naramdaman ni Terence na si Harold ay hindi isang taong walang pasensya. Hindi, side question lang ito. Tumawag ako dahil may importante akong sasabihin sa iyo, pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka nakikilos ng basta-basta pagkatapos. Nagagawa ka muna ng plano at papasok ka lang kapag may tiwala ka na, at hindi nagmamadali. Seryosong sabi ni Harold pagkatapos bumaantong hininga. Oh, ano yun? Medyo curious si Terence ngayon. Harold bro, ano lang ang sinasabi mo? It's regarding that time I got injured, and information on Eren's sacrifice. Medyo malungkot na sabi ni Harold. Yung mastermind. Hulaan ko na kung sino. Ang utak. Hindi ba't malaking international crime group iyon? Tumibok ang puso ni Terence. Oo, ngunit ang bagong ebidensya ay nagpapahiwatig na ang grupo ng krimen na ito ay kasangkot sa House York. Sabi ni Harold. Sa ang bahay York, bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Relax, hindi ito ang nakatagong bahay York, wala itong kinalaman kay Ning. Ito ang common noble house. Ngumiti si Harold. Harold bro, banibiro mo na naman yan. Ayaw talagang pag-usapan ni Terence ang tungkol sa nakaraan, so sigurado ka ba na si House York iyon? Dapat sila ang mga mastermind. Nitong mga nakaraang taon, ang mga alagad ng mga marangal na bahay ay patuloy na naaksidente. Hulaan ko na sinasalakay ni House York ang mga marangal na bahay dahil gusto nilang mapunta sa tuktok. Inilagay ni House Yang ang kanilang pag-asa sa akin, at ako ay isang golden class noong ako ay 16 na taong gulang, maraming potensyal, kaya't si House York ay nais na paalisin ang iba pang mga miyembro ng team ni na Arm Audi. Bahay York, di ba? Sige. Mataray na sabi ni Terence. Eagle, huminahon ka. Natigilan si Harold, alam niya kung paano si Terence. Maaaring siya ay kalmado at tahimik, ngunit si Terence ngayon ay si Terence bago ang pagpatay. Para siyang nasa war zone sa paraan ng pagsasalita niya. Kaya labis siyang nag-aalala na may gagawing walang ingat ang kanyang kapitan. 12:56. Haha, huwag kang mag-alala, Harold bro, hindi ako gagawa ng isang bagay na wala akong tiwala. Ngumiti si Terence.
Tama kung ito ay ang matandang Terence, pupunta siya at papatayin kaagad si House York, ngunit ang Terence ngayon ay mas composed. Ang paghihiganti ay kinuha ng diskarte. Katangahan para sa kanya na maningil na lamang at mamatay kung umabot sa timog. Natutuwa talaga akong nasabi mo iyan. Nakahinga ng maluwag si Harold, sa ngayon, gumagawa pa kami ng mga haka-haka malamang, ngunit wala kaming sapat na ebidensya. Kung talagang may kinalaman si House York sa organisasyon ng droga, ako mismo ang magsusumbong dito sa secret agency kahit wala kang ginawa, at hahatulan ang mga York sa hustisya. Sapat na ang isang haka-haka, ang pagtingin ko lang sa kanila ay naiinis na ako. Ang haka-haka ay isa lamang dahilan para patayin ko sila. Mataray na sabi ni Terence. Kung wala kahit saan upang maibsan ang galit na ito, maaari rin itong ihagis sa kanila. Ay! Sige, gawin mo ang gusto mo. Ngumiti ng mapait si Harold. Tama, isa pa. Eagle, nitong mga araw na nag-aayos ako ng mga lumang file, nakita ko ang impormasyon ng mga dati nating kasama sa digmaan. Hindi pa ako direktor noon, at wala akong autoridad. Ayokong isipin ang lumang alaala na ito kapag napunta ako sa sitwasyon ko ngayon, kaya hinayaan ko na lang, pero nalaman ko lang na marami sa mga ka-warmate natin ang may mga pamilya. Ang mga magulang at mga kabataang kapatid ko ay napagdesisyonan kong iwan sila, kaya nasaktan ko sila. Aron sa iyo. Aaron. May mga kamag-anak pa siya. Lumiwanag ang mga mata ni Terence nang maalala niya ang mga nakaraang panahon. Yung batang laging may ngiti sa labi. Palagi siyang nagtatago sa isang lugar na may locket sa kanyang mga kamay, na hindi nakikita ng sinuman. Palagi siyang tinutokso ni Terence, na sinasabing nakatingin siya sa kanyang kasintahan, namumula sa kanya. Nakaramdam ng emosyonal si Terence. Nasaan na ang warmate niya? Talaga bang isinakripisyo niya ang kanyang sarili? May kapatid na babae si Aaron. Nasa Starfield siya. Natutunan ko lang ito. Emosyonal na sabi ni Harold. Ate. May kapatid siya sa Starfield. Napakurap si Terence. Hindi kaya kapatid niya ang picture na tinitignan niya noong mga araw na iyon. Oo, 16 na siya ngayong taon, isang ika-9 na baitang. Dapat ay malapit na siyang mag-examen. Sabi ni Harold. Siya ay tinatawag na Aliyah, sa Rosewood High, ika-9 na baitang, ika-6 na klase. Aliyah, bumantong hininga si Terence. Hindi niya alam kung paano nakayanan ng isang batang babae ang lahat ng mga taon na ito. Walang magulang o kamag-anak. Hindi, operatiba rin ang mga magulang niya. Parehong namatay sa isang misyon. Si Aaron ang nagpalaki sa kapatid niyang mag-isa. Sabi ni Harold. Upang pakainin ang kanyang kapatid na babae, si Aaron ay kumuha ng espesyal na pagsasanay mula sa murang edad, naging isang operatiba, maliban sa tumigil ka. Nakaramdam si Terence ng pagnanasang umiyak, paano nakayanan ni Aliyah ang mga taong ito. Alam ba niyang isinakripisyo ng kanyang kapatid ang kanyang sarili, kasama ang kanyang mga magulang? Nahanap ko ito sa pamamagitan ng sistema ng pangalan. Kung wala siya sa Starfield, mahirap talagang matrace siya. Lumipat siya, at hindi nakarating sa kanya ang mga dokumento ng sakripisyo at mga bagay ng kanyang mga kapatid, lahat sila ay nasa departamento ng pulisya. Ngumiti ng mapait si Harold. Mamimiss natin ito kung hindi ko ito pinasok. At kaya hindi alam ni Aliyah na isinakripisyo ng kanyang kapatid ang kanyang sarili. Mas mabigat lang ang puso ni Terence. Paano niya sasabihin sa batang babae ito ng mag-isa? Sabihin mo sa kanya na patay na ang kapatid niya. Oo. Bumantong hininga si Harold. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta ka, Kapitan. Halos kaedad mo siya, mas madali ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Teka, mga kasing edad lang. Bata siya. Paano ko sasabihin sa kanya to? Walang magawang sabi ni Terence. Kung ayaw mo talagang pumunta, hintayin mo akong bumalik, dadalhin ko rin ang mga gamit niya. Alam ni Harold ang mahirap na posisyon ni Terence. Kalimutan mo na ang mga iyon, hindi pa natin nahanap ang bangkay, di ba? Baka okay lang talaga si Aaron. Agad naman itong pinigilan ni Terence. Sa paghusga sa sinabi ni Harold, hindi alam ni Aliyah kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Malapit na rin siya sa mga pagsusulit, at magiging malaking hit sa kanyang mental state kung sasabihin nila ito sa kanila. Maghintay man lang sila hanggang sa high school siya, di ba? Tama ka, walang balita ang ibig sabihin ay magandang balita, tumango si Harold. Sige, pupuntahan ko siya saglit. Libre ko pa rin.
Kailangang puntahan ni Terence kung ano ang kalagayan niya ngayong alam niyang may kapatid si Aaron, hindi niya ito basta-basta mapapansin. Kailangan niyang malaman kung ano ang kalagayan niya. Si Terence ay kanyang kapatid ngayong wala na si Aaron. Kailangan niyang alagaan siya. Sina Aaron at Harold ay pareho. Sila ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, at ipinagkatiwala nila ang kanilang buhay sa kanya. Sige, tapos na iyon. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay tungkol sa House York, huwag mo silang alertuhan ng aming kaalaman. Ang huling bahagi ng pangungusap na iyon ay isa lamang dahilan upang pigilan si Terence na magmadali sa mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala, Harold bro. Alam kong kontrolin ang sarili ko. Tumango si Terence. Matapos ibaba ang tawag, si Terence ay nasa masamang kalagayan, ang kanyang puso ay mabigat. Bagamat maraming tao ang nawala ng pamilya tulad ni Aliyah, ang mga taong iyon ay walang kinalaman kay Terence. Pero iba ang kapatid ni Aaron. Maaaring malamig si Terence, ngunit siya ay isang taong seryoso sa pakikipagrelasyon. Siya ay malamig lamang sa mga estranghero at mga kaaway. Sa mga kaibigan at magkasintahan, ito ay ibang bagay. Terence honey, anong problema? Mukhang masama ang loob mo. Si Trixie ay binibigyang pansin ang mga ekspresyon ni Terence, hindi niya alam kung sino ang kausap nito, ngunit ramdam niya ang biglaang mabigat na emosyon nito. Wala lang. Trixie, libre ka ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Terence. Oh. Para bisitahin ba ang kapatid na iyon ng kausap mo? Hindi gaanong narinig ni Trixie, ngunit nakuha niya ang ilang bahagi nito. Oo, kapatid ito ng aking katim noong digmaan. Bumantong hininga si Terence. Ang warmate na iyon ay nagsakripisyo ng kanyang sarili. Siya ay isang mabuting kapatid ko. Sige, Terence na. Sasamahan kita. Naiintindihan ni Trixie ang damdamin ni Terence, ang kanyang ama ay nasa parehong uri ng trabaho, at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay namatay din sa mga misyon. Laging malungkot ang kanyang ama kapag nangyari iyon. 12:57. Si Terence ay hindi nagmaneho ngayon, ngunit sumakay ng taxi sa gate ng paaralan upang pumunta sa Rosewood High. Sa kalsada, nakatanggap siya ng text mula kay Harold. Ito ay ang mga detalye ng Aliyah at ang kanyang larawan. Wow! Medyo maganda siya, interesado ka ba sa kanya, Terence honey? Ngumisi si Trixie habang tinitingnan ang larawan. Hindi nakaimik si Terence. Binigyan siya nito ng tingin. Bata siya. Bakit ako magiging interesado? Ito ay malinaw na isang ID card, kung siya ay maaaring magmukhang maganda sa isang ID card na tulad nito, kung gayon siya ay magiging sobrang ganda sa totoong buhay para sigurado. Sabi ni Trixie. Hindi kasing ganda mo. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Talaga. Talaga. Naging crescent ang mga mata ni Trixie habang tuwang-tuwa siyang nakangiti, nakatingin kay Terence. Talaga. Tumango siya. Kung gayon si Josephine sis, si Cheryl sis, at si Shu, sino ang pinakamaganda? Nagpatuloy si Trixie. Lahat sila maganda. Hindi nais ni Terence na magsimula ng isang digmaan, ngunit upang sabihin ang totoo, halos magkapareho sila, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Mahirap gumawa ng paghahambing. Manong, alam kong sasabihin mo iyan, ngunit mabuti rin iyon. Ito ay patas. Walang pakialam si Trixie. Akala ko sasabihin mo si Josephine sis ang pinakamaganda. Ha! Nagkibit balikat si Terence. Nakataksi sila kaya hindi masyadong naging intimate ang dalawa sa mga topic nila. Nang malapit na ang dalawa sa paaralan, huminto ang driver sa isang lugar na malayo dito. Hanggang dito na lang ang pupuntahan ko, I wouldn't dare drive in, mawawasak na naman ang sasakyan ko. Ha! Napakurap si Terence. Anong ibig mong sabihin? Pupunta kayo sa Rosewood High nang hindi alam kung ano ito. Ang driver ay tumingin kay Terence at Trixie ng kakaiba. Ano, may problema ba kay Rosewood? Hindi taga Starfield si Terence, kaya wala siyang alam tungkol sa deal sa paaralang ito. Si Trixie, sa kabilang banda, ay kakalipat lang din pagkatapos ng isang taon ng Starfield High, kaya hindi niya alam na umiral pa pala ang Rosewood High. Ang Rosewood High ay ang pinakamagulong high school ng lungsod. Ang mga estudyante ay naninigarilyo at umiinom doon, nag-aaway at nagdodroga. Ito ang pinakamasama sa pinakamasamang paaralan. Umiling ang driver. Ito ay isang paaralan para sa mga gangster, at lahat ng mga nagtapos nito ay maaaring makulong o maging aktwal na mga thug. Ha! Pawisan si Terence. Seryoso.
Aliyah ay nag-aaral sa isang lugar kasinungalingan ito. Paninigarilyo at pakikipag-away at pag-inom mabuti. Ngunit nagdodroga. Nagsimulang pawisan si Terence. Wala bang magaling na estudyante dito? Yung tipong nag-aaral. Kakaiba rin ang hitsura ni Trixie, ngunit parang mas natural ito sa kanya. Siya ay isang manggugulo na mag-aaral sa nakaraan, masyadong, at kung minsan kahit na magulo sa labas ng mundo. Kahit na ang mabubuting estudyante ay nagiging masamang estudyante. Sabi ng driver. Yung mga talagang gustong mag-aral, ibang school na ang napuntahan, lahat ng tao dito ay kusang loob na nagpapasama sa sarili nila. Nakita ko na kayo ay mga estudyante ng Starfield High. Kaya nga hinatid kita dito kung naka-uniforme ka ng Rosewood, hinding-hindi kita papapasukin. Hindi man lang magbayad ang mga iyon, at baka masira ang sasakyan. Ang gulo, ha? Masama ang pakiramdam ni Terence na ikinagulat niya ito ang kapatid ng kanyang warmate, hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin kung nagda-drugs siya dito. Maari niyang ipatigil ang droga sa kanya, ngunit nakonsensya siya. Oo. Well, kailangan ko nang umalis, mag-ingat kayo, hindi ba ninyo nakikita na doon na nagsisimula ang away? Hindi ko alam kung paano may mga estudyanteng may paniki at kutsilyo ang isang paaralan. Itinuro ng driver ang gate na medyo malayo. Salamat. Tumango si Terence at bumaba kasama si Trixie. Rosewood High. Sa palagay ko medyo naaalala ko ito ang ilan sa mga taong nakilala ko sa labas ay mula sa Rosewood. Napaisip si Trixie. Huwag na nating isipin iyon, kailangan kong makita kung ano ang kalagayan ni Terence, mabigat ang mga yapot ni Terence, paano niya pakikitunguhan ang isang Aliyah na sumuko na sa buhay. Kung ito ang matandang Terence, wala siyang pakialam sa mga taong tulad nito, ngunit kailangan niya ngayon. Rosewood High mukhang talagang tumakbo pababa, na may pulang brick walls mula sa Diyos alam kung anong panahon. Mayroong isang grupo ng mga ad para sa mga paggamot sa tulong at paggawa ng ID, pati na rin ang ilang maliliit na ad para sa mga gamot. Malinaw kung gaano kagulo ang lugar na ito. Gaya ng inaasahan, may dalawang grupo ng mga estudyante sa gate na nakatayo. Lahat sila ay may ilang talem at paniki, ang ilan ay ahit ang ulo at ang ilan ay walang pang-itaas. Mayroon pang ang ilan na may mga tato, ang mga lalaking ito ay halos nagkaroon ng gang war. Mapait na ngumiti si Terence. Hinaharangan ng mga taong ito ang mga labasan, at kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang laban bago siya makapasa. Ang mga taong ito ay walang kabuluhan sa kanyang paningin, at ang pagpatay sa kanila ay parang mga langgam, ngunit ayaw ni Terence na magdulot ng gulo dito. Ang mga taong ito na namamatay ay walang kinalaman sa kanya. Sa katunayan, mas mabuti kung ang mga taong tulad nito ay mamatay. Sasamahan na lang nila si Theophisto o si Coldy at ang mga taong tulad niyan pagkatapos nilang magtapos sa pagiging mas malaking basura ng lipunan. Hinawakan ni Terence ang mga kamay ni Trixie at tiningnan ang eksena. Aliyah, kalapiting mababa ang lipad. Bibigyan kita ng 2 landas ngayon. Isa, lumapit ka sa akin at maging tagasunod ko, at bibigyan kita ng masarap na pagkain. Tatawagin ka ng mga tao na biyenan kapag nakita ka nila. Tatawagin ka nilang Big Sis. Magkakaroon ka ng kaluwalhatian kung kasama mo ako. Isang batang lalaki na may scarface ang nag-flash ng kanyang talem sa kabilang panig. Paf! Nanlaki ang mga mata ni Terence na parang natapakan ang paa niya. Ha! Aliyah! Tiningnan niya kung saan nakaturo ang talem na iyon, ito ay isang babaeng nakaitim, may talem din sa kamay. Sa likuran niya ay isang grupo ng mga estudyante na may mga paniki at kutsilyo, ngunit malinaw na nahihigitin sila ng puwersa ng Scarface. Seryoso. Tumingin si Terence sa babae, mukha siyang maganda ang katawan, na may kabog ng dibdib. Hindi niya alam kung early puberty ba ito o push-up bras. 12:58. Ngunit, iba talaga ang taong naririto sa maamo, sa larawan siya ay malamig at malupit, at habang siya ay maganda, ang agresyon sa kanyang mga mata ay nagpasimangot kay Terence. Mukhang boss ng isang gang ang babaeng ito. At parang lagi niyang pinuputol ang mga tao. Inaasahan niya na si Aliyah ay isang babaeng manggugulo, ngunit hindi niya akalaing ganito ito kaseryoso. Katulad mo noong nakaraan. Tanong ni Terence. Hindi naman ako extreme gaya niya, nakipagkulitin lang ako, pumapatol na siya sa mga barkada. Umiling si Trixie, bumaantong hininga. Tumango si Terence.
Tama si Trixie, nasa mas magagandang paaralan siya, at kahit na siya ay isang malaking kapatid na babae, hindi niya mararating ang punto ni Aliyah, na namumuno sa mga grupong may talam. Ito si Aliyah. FK. Hindi mapigilan ni Terence na magmura. Hindi siya kadalasang nagmumura, ngunit hindi na niya ito napigilan. Ano, gusto mo siyang ligawan? Napakurap si Trixie. Pinandilatan siya ni Terence. Huwag kang magbiro dyan, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin dito. Akala ko ito ay isang batang walang mga magulang, walang pag-aalaga ng kanyang kapatid, ngunit hulaan, kailangan nating magkita. Naunawaan ni Trixie ang emosyon ni Terence. Stop flaring out your ass, Scarbear. Nakalimutan mo na kung sino ang gumawa niyan sa mukha mo, ha? Babalik ka pa sa Rosewood para umihi. Sigaw pabalik ni Aliyah. Sa tingin mo ba matatamaan mo ako? Tingnan mo yung mukha mo sa ulo mo. Isa kang damn Scarface, kaya mamatay ka na. Aliyah, akala mo ba ikaw lang ang may bibig? Oo, ikaw ang nagbigay sa akin ng peklat, pero ano? I swore that day that I'd get you on my bed and do you to death. Sabi ni Scarbear sabay emph. Pero iba na ako ngayon. Sumama ako kay Glenbro, at ibinigay na sa akin ni Glenbro ang bahaging ito sa Rosewood. Pumunta ako dito para kunin ang paaralan mo. Akalain mong pupunta ako dito kung wala akong garantiya. Tingnan mo ang dami ng tao sa likod ko. Nagbago ang mukha ni Aliyah. Akala niya ay may mali na. Paano nakakuha ng napakaraming tao ang isang maliit na taog tulad ng Scarbear? Mayroon silang mga talon at paniki. Parang galing sila sa ibang kampo. So what if you have the number? Feilong bros coming soon, mamamatay lahat ng tauhan mo dito ngayon. Kumunat ang noo ni Aliyah, ngunit hindi siya nag-alala. Si Rosewood ay may 3 paksayon, at habang ang kanya ay ang pinakamaliit, siya ay may mabuting pakikitungo sa pinakamalakas na pinuno ng paksayon, si Feilong. Tutulungan siya ni Feilong kung siya ay nasa isang kurot. Feilong. Napakawalang muwang mong bata. Tutal walang muwang ang mga babae. Tumawa si Scarbear nang walang pag-iingat. Gaano nakatagal mula nang dumating ako dito? Ang iyong mga alipin ay pumunta na upang sabihin kay Feilong, hindi ba? Nasaan siya? Bakit wala siya dito? Nagbago ang mukha ni Aliyah, naisip niya iyon, ngunit naramdaman niyang hindi siya basta-basta iiwan ni Feilong dahil magkasundo sila. Ha? Ano, huwag maniwala sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Si Feilong ay naging tagasunod ko na. Nangako ako sa kanya na tumulong sa pagkontrol sa mga kapangyarihan sa Rosewood, at pagkatapos ay siya lang ang magiging boss dito. Tumawa ng malakas ang Scarbear. Sa tingin mo tutulungan ka ni Feilong? Ikaw asong babae, alam mo kung bakit kanya laging tinutulungan. Dahil gusto kanyang sirain, pero hindi mo siya hinahayaan, kaya binibigay kanya sa akin. Sa tingin mo ay mayroon kang katangahang pagkakaibigan na nangyayari sa kanya. Uminit ang mukha ni Aliyah. Ayaw niyang maniwala, ngunit malamang na totoo ang lahat ng ito. Scarbear, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumama sa iyo. Masyado kang nakakadiri. Kinagat ni Aliyah ang kanyang mga ngipin. Bitawan mo ako ngayon, at iiwan natin ang buong bagay na ito. Kung hindi, kukunin ko ang aking mga tauhan at lalabanan kita hanggang sa kamatayan. FK. Ang peklat na oso ay dumura sa lupa, isang makapal na glob ng plema. Aliyah, sino ka sa tingin mo? Ibinibigay ko na ang mukha mo. Sabihin ko sa iyo. Kung puputulin namin ang mga tauhan mo at kidnapin ka pabalik, ibang kwento. Hahayaan ko muna lahat ng kapatid ko. Hindi ka mangangahas. Sabi ni Aliyah. Papatayin kita. Haha, halika. Tingnan natin kung sino ang pumatay. Gumawa ng gesture ang Scarbear para maghanda ang kanyang mga kapatid. Terence Honey, dito lumalabas ang Master Fighter sa TV. Oras na para lumabas ka at magpakitang gilas. Sabi ni Trixie. Mapait na ngumiti si Terence. Master Fighter. Ngunit kinailangan ni Terence na makialam ngayon. Parang dumating siya sa tamang oras ngayon. Isang hakbang ang huli, at ang Aliyah na ito ay patay na. O ginahasa. Parang hindi siya yung tipong sumama sa mga lalaki or what. Kung hindi, hindi siya lalaban ng husto. Dahil dito, mas naging komportable siya. Sige,
Pwede ka nang mag-scram. Lumapit si Terence sabay tingin sa Scarbear bago itinuro si Aliyah. Kailangan kong makausap ang taong ito. Ano? Natigilan ng Scarbear, at ang kanyang mga tauhan ay nanlamig. Maging si Aliyah at ang kanyang mga tauhan ay nanlamig. Saan ba nanggaling ang lalaking ito bigla, at ano ang sinasabi niya? May mali ba sa utak niya? Nagtanong ba siya ng Scarbear na mag-scram? Ha. Nagsimulang humagalpak sa tawa ang Scarbear at ang kanyang mga tauhan habang nakatingin sa tulala. Anong tanga na walang takot? Anak, anong sabi mo? Gusto mong ice cream ko? Sacrabear dugtong ang kanyang tainga sa abot ng kanyang makakaya na para bang hindi niya ito narinig ng maayos. Hindi siya naasar pero medyo naaliw siya na para bang nakatingin siya sa isang patay. Sa nakikita niya, walang dahilan para magalit sa isang tanga. Ang taong iyon ay hanggal, at maaari niya itong patayin anumang oras na gusto niya. Hindi niya kailangang ilagay ang kanyang sarili sa parehong antas. Oo, sinasabi ko sa iyo na mag-scram. Sabi ni Terence ng patagong tingin. Bakit nandito ka pa? Mabuti. Mabuti, napakahusay. Sa kanyang pananaw, ito ang pinaka-nakakatawang bagay na nakita niya buong araw. Isang tao ang nakatayo sa harap ng kanyang gang ng mga tog na nagsasabi sa kanya na sumigaw. Isang himala. 125. Tumingin si Terence sa Scarbear. Yung tipong parang ayaw na niyang umalis. Kumunat ang noo niya. Anong pinagsasabi mo? Are you retarded? I told you scram. What are you doing? Ako. Scram. Itinuro ni Scarbear ang sarili na parang nakarinig ng isang malaking biro. May mga tao na maaaring magsabi sa akin na mag-scram sa Starfield, ngunit hindi ka isa sa kanila. Kung gayon ang aking mga salita ay hindi gumagana. Tanong ni Terence. Oh, mayroon kang ilang mga utak pagkatapos ng lahat, nagsimulang tumawa si Scarbear. Kung ang mga salita ay hindi gumagana, pagkatapos ay mabuti, ako ay tumahimik. Tumango si Terence. You should have shut up 10 minutes ago. Sino ka ba sa tingin mo? Sinisigawan si Scarbear. Gusto mong mamatay. Scarbear tuwang-tuwa. Lumuhad ka ngayon at gumapang sa ilalim ng aking pandiya, at hahayaan kong dumausdes ito. Hindi na siya hinintay ni Terence na matapos, ngunit nagpadala siya ng isang sampal sa kanyang mukha, na nagpabaya dito. Malamang na nabasag na ang mga ngipin at buto sa gilid na iyon. Gagamitin ko ang aking mga kamay pagkatapos. Kasabay nito, nagpadala siya ng isa pang sampal, na nalaglag sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Scarbear bro. Natigilan ng mga alipores ng Scarbear sa mga kilos ni Terence, halos wala silang oras para mag-react. Ngunit walang pakialam si Terence sa kanila. Ibinagsak niya ang isang paa sa kanyang pandiya, at nahulog si Scarbear nang marinig niyang may nabasag. Hinawakan niya ang pang-ibaba niya at nagpagulong-gulong sa sahig. Tingnan mo, maaari kang gamulong at sumigaw sa iyong sarili. Kailangan mo lang gawin sa akin ito para sa iyo. Umiling si Terence at binigyan siya ng isa pang sipa, isang malakas na putok, at nabali ang kanyang binti. Masyadong extreme si Terence sa Scarbear na ito dahil may masama siyang intensyon kay Aliyah. Siya ay kapatid ni Aaron, at natural, itinuring siya nito bilang kanyang kapatid. Siyempre, paninindigan niya ito laban sa mga taong ganito. Pero, hindi niya kayang patayin si Scarbear sa harap ng lahat ng ganito. Bagaman, ayos lang ang paylay sa kanya. Hanggat hindi namamatay ang basura, hindi magiging maganda ang mga tao na tumawag ng pulis. Hindi nakaimik ang mga alipores ng Scarbear. Nakakita na sila ng walang awa ng mga lalaki, ngunit ang isang tulad ni Terence ay hindi pa nagagawa. Pagkatapos lamang ng ilang salita, nabasag niya ang kanyang mukha at nawasak ang kanyang pandiya, nabali pa ang isang paa. Sinong tao ito? Mukha siyang napakakaibigan at mapayapa noon, ngunit wala siyang awa. Ikaw. Sino ka? Do you dare do this to our Scarbear bro? Alam mo ba kung sino ang amo ni Scarbear bro? Sabi ng alipores ni Scarbear habang winawagayway ang kanyang talam. Naasar siya, ngunit si Terence ay masyadong nakakatakot ngayon. Gusto mong tumayo para sa kanya. Sabi ni Terence sabay tingin. Ay! Natigilan ng alipin habang nakatingin sa malamig na mga mata. Ganon din kaya ang gagawin ng lalaking ito sa kanya kung sasabihin niyang gusto niyang tulungan si Scarbear.
At kaya, dahil hindi siya pipi, nag-alinlangan siya at iwinagayway ang kanyang talon sa kanyang mga kapatid. Lahat, magkasama. Patayin ang batang ito, maghayganti para sa. Sa sumunod na sandali, napalitan ng sigaw ang kanyang mga sinabi. Ang talon na nasa kanyang mga kamay ay biglang nasa kay Terence, at ito ay nasaksak sa kanyang binti. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nawala ng malay. May gusto pa bang maghayganti? Lumingon si Terence sa iba. Hindi. Hindi. Agad na umatras ang mga taong pinakamalapit kay Terence, inihagis ang kanilang mga sandata sa lupa. Natakot sila na may patalim sa kanilang mga binti kung mabagal silang humindi. Ang taong ito ay isang marahas na baliw na kumilos bago siya nag-isip. Dalawa na ang nakahiga doon. Walang paraan na gusto nilang labanan si Terence ngayon. Agad naman silang sumuko. Kung ang isang tao ay sumuko, magkakaroon ng 2, at 3, at 4. Walang mga idiot na magdudulot pa rin ng gulo kay Terence pagkatapos makitang sumuko ang lahat. Hindi kami naghihiganti, at magsusumigaw kami ngayon. Umalis na ang ilang tao, ang mga pinakamalapit kay Terence. Teka, dalhin mo ang 2 basurang ito. Itinuro ni Terence ang 2 lalaki sa lupa. Ang mga taong aalis ay natakot at ayaw nang bumalik. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat? Sa kabutihang palad, ang taong ito ay tila may ilang sukat ng isang makatwirang pag-iisip hanggat nakikinig ka sa kanya, malamang na magiging maayos ka. At kaya, bumalik sila at kinuha ang 2, tahimik na umalis. Sa totoo lang, nag-aalala lang ang mga taong ito na mawala ng mukha, ayaw nilang maghayganti para kay Scarbear at sa ibang lalaki, pangalawa lang iyon. Sila ay mga tulisan ng pinakamababang pyramid, at si Scarbear ay nakabangon lang sa kapangyarihan dahil kay Glenbrough. Maliban sa ibang lalaking ito na naputol, lahat sila ay mga tauhan ni Glenbrough. Naisipan nilang iulat ito kay Glenbrough. Hinahanap mo ako. Tumingin si Aaliyah kay Terence ng kakaiba. Ang taong ito ay marahas at malupit, at mas malakas kaysa sa kanyang mga tulisan. Pero kahit ganoon, hindi niya naiintindihan ang gusto nito. Dumating ba siya para tumulong, o may iba pa? Sa nakikita niya, ito ay masyadong nagkataon. Ang pangkat ng Scarbear ay dumating lamang upang magdulot ng gulo, at si Terence ay dumating upang lutisin ang problema. Ngunit hindi niya nakita noon si Terence, ni hindi niya narinig ang tungkol sa ganoong lalaki. Aaliyah, tanong ni Terence habang sinusukat siya. Hinahanap mo ako, pero hindi mo alam kung sino ako. Lalong naguluhan si Aaliyah. Si Terence ay parang hindi niya kilala at kailangang kumpirmahin. Kaibigan ako ng iyong kuya. Sabi ni Terence. Kapatid ko. Tumigil si Aaliyah ngunit naging alerto. Kaibigan ka ng kapatid ko. Ano ang gusto mo sa akin? 1260. Umalis ang iyong kapatid para sa isang misyon. Tatagal ito ng ilang taon, at ipinagkatiwala kanya sa akin na magdidisiplina. Kinailangang sumimangot si Terence habang tinitingnan ang suot niya. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Disiplinahin mo ako kapalit ng kapatid ko. Akala ni Aaliyah medyo nakakatawa ito. Sino ka sa tingin mo? Kahit kapatid ko hindi ako dinidisiplina. Siya. Ako. Hinawakan ni Terence ang kanyang makulay na buhok. Kulayan ito pabalik ng itim, kung hindi, aahit ko lahat. Huwag mong hawakan ang buhok ko. Ang hairstyle ko. Sigaw ni Aaliyah bago pinandilatan si Terence. Papatayin kita. Gawin mo ang gusto mo kung matatalo mo ako. Ipinagpatuloy ni Terence ang pag-pick out ng lahat ng mga masasamang bahagi ng kanyang katawan. Itapon mo ang pampites. Magugulo ka sa pagdadalaga mo. Naiipit ang boobs mo sa push-up bra, di ba? Itapon mo rin iyan. Mababaliw ang dibdib mo. Nababaliw na si Aaliyah. Gusto niyang putulin ang taong ito, ngunit sa pag-alala kung paano niya hinarap ang mga tauhan ni Scarbear, sigurado si Aaliyah na kahit kumilos siya laban sa kanya, siya ang mabubugbog. Siya ay kaibigan ng kanyang kapatid, kaya hindi siya gagawa ng anumang bagay na labis, ngunit hindi ito magiging anumang lakad sa parke. Tumitig ang mga alapairs ni Aaliyah na nanlalaki ang mga mata, gusto nilang tumawa ngunit hindi ng ahas. Nakita nila kung gaano kalakas ang taong ito, kaya tumahimik sila habang patuloy na pinapahiya ni Terence ang kanilang malaking kapatid.
Pagkatapos ng lahat, madali niyang pinamamahalaan ang kanilang amo na sapat na malakas upang magkaroon ng napakaraming sumusunod ng mga Alapirs. Si Terence ay kaibigan ng kapatid ni Aliyah, kaya syempre, makapangyarihan siya. Baka maging special op siya o ano. Hindi ko kailangan na guluhin mo ako. Ni hindi kita kilala. Umirap si Aliyah, pinutol ang linya. Hinihiling ako ng iyong kapatid na maging tagapag-alaga mo. Ito ay mapipilitin sa iyo, kaya't wala kang pagpipilian. Ngunit maaari mong labanan kung gusto mo, wala ka lang magagawa. Alam na ni Terence na ang isang manggugulo tulad ni Aliyah ay maaari lamang harapin gamit ang mahirap na paraan. Hindi siya magpapakatanggap kung ginawa mo ito sa madaling paraan. At kaya ang pagpalo sa Scarbear sa harap ng lahat ay ang unang hakbang upang ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, gumamit siya ng mga tono ng pag-uutos para kausapin si Aliyah, na nagpapakitang wala na talagang puwang para sa negosasyon. Ikaw, bakit ako maniniwala sa'yo? Si Aliyah ay medyo sigurado na ngayon dahil hindi niya sinabi kahit kanino ang pangalan ng kanyang kapatid. At, base sa kanyang kakayahan, ang taong ito ay malamang naka-warmate ng kanyang kapatid. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono at pumasok sa isang website ng high security gallery. Naglabas siya ng isang larawan, isa kasama niya at sina Aaron at Harold sa isang larawan ng grupo. Ang lahat ng ito ay nakaimbak sa site, at si Terence ay bihirang pumunta upang tingnan ang mga ito, ngunit ito ay patunay para sa babae. Kami ng kapatid mo 5 taon na ang nakakaraan. Ang mga katulad namin ay hindi madalas kumukuha ng litrato. Alam ng mga Alipors na si Aliyah ay may talagang malakas na kapatid, isang espesyal na ops na may mataas na antas ng kung fu. Hininaan ni Terence ang boses niya kaya si Aliyah lang ang nakakarinig. Ito ay isang larawan mula sa pagkatapos ng misyon sa North Africa. Ako ang kapitan. Ang iyong kapatid ay aking subordinate. Natigilan si Aliyah. Hindi niya inaasahan na si Terence ang kapitan ng kanyang kapatid. Hindi ba ibig sabihin noon ay mas malakas siya sa kapatid niya? Kinuha niya ang telepono ni Terence at tiningnan ang larawan. Mayroon din siyang larawang ito sa mesa sa silid ng kanyang kapatid. Maraming beses na niyang nakita ang larawan. Kaya lang hindi niya pinansin ang ibang tao dito. Tumingin siya ng malapitan sa gitna. Kamukhang kamukha talaga ng taong iyon si Terence, pero mas bata. Hindi, mas immature. Napakurap si Aliyah. 5 taon na ang nakalipas. Ilang taon na si Terence noon? Mukha siyang 18 or 19 ngayon, kaya 13 o 14 siya noon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin sa seryosong tingin sa larawan. Ikaw ito. Mukha kang tanga. Sabi ni Aliyah habang pinag-aaralan ang mukha ni Terence. Pawis na pawis si Terence, ngunit binawi ang telepono. Sige, ngayong kumpirmado na, makinig ka sa sasabihin ko mula ngayon. Ihahatid kita para magpakulay ng ulo at kumuha ng mga bagong damit. Simula bukas, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Kung lalabas ka at maging big sis gangster ka ulit, ayo. Ayo. Sumimangot si Terence, hindi sigurado kung paano siya parurusahan. Wala siyang karanasan sa pagpaparusa sa isang babae noon. Lumingon siya para tingnan si Trixie. Kung hindi siya makinig sa kanya, paluan mo na lang ang kanyang puwitan. Sabi ni Trixie. Kung hindi ka nakikinig, papaluan ko ang iyong puwitan. Tumango si Terence, inulit ito. Ito ay isang magandang ideya, kahit na ito ay tila medyo hindi naaangkop. Ngunit hindi ito ang oras para doon. Dilat na dilat ang mga mata ni Aliyah. Pananampal. Walang sumampal sa kanya noon, kahit ang kapatid niya. Biglang may lumabas na kapitan ng kapatid niya at sasampalin daw siya. Hindi ba niya alam na hindi kayang gawin ng mga lalaki iyon sa mga babae? Pakiramdam niya ay mababaliw siya. Ngunit, kung iisipin ng walang awa na ugali na iyon ni Terence noong nakikipag-usap siya sa mga gangster, talagang posibleng masampal niya ito. Ikaw. Hindi ka mangangahas. Sinaman ng tingin ni Aliyah si Trixie. Ano bang problema ng babaeng ito? Pananampal. Bakit niya hiniling na sampelan siya? Ngunit hindi alam ni Aliyah na pinasabog ng paputok noon si Trixie, sa halip na palo. Isa itong kalunos-lunos na alaala. Subukan mo ako. Sabi ni Terence habang hinahawakan siya sa kwelyo na para bang kumukuha ng maliit na sisiw. Napatingin siya sa mga tao sa likod niya. Sige, umalis na kayong lahat.
Naglalaro ng mga gangster. Bumalik kayo at mag-aral. Ang mga alipors ni Aliyah ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman habang nakatingin sila sa kanilang malaking kapatid na napahawak sa kwelyo hanggang sa hangin ng ganoon. Alam nila na ang lalaking ito ay isang baliw na halimaw. Sisirain kanya kung magsalita ka man lang laban sa kanila. Ayaw nilang humiga sa hospital bed sa loob ng 1 taon. At lahat ng mga taong ito ay mga bata pa, maaaring marahas sila, ngunit iyon ay ibang antas kumpara sa mga aktual na gangster tulad ng Scarbear. At kahit ang mga tauhan ni Scarbear ay tumakbo, syempre, hindi sila maglalakas loob na guluhin si Terence. Walang magawa si Aliyah habang nakatingin sa kanyang mga tauhan. Walang paraan na maglalakas loob silang labanan si Terence, ngunit hindi niya kayang iwan sila. Si Scarbear ay kasama ni Glenbrough ngayon, at ngayong ginulo ni Terence ang Scarbear, si Glenbrough ay hindi basta-basta uupo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.